siya ay nag-aalala, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit hindi ito nagsasalita, at gusto niyang umalis ito kung wala itong sasabihin. Tinanong siya ni Prinsesa Sofia kung nasiyahan ba siya sa pagmumuni-muni sa harap ng mga babae, na ikinagulat ni Raymond. Iniisip niya kung pumunta siya doon para sumayaw sa kanya, at iniisip niya kung ito ay isang bagong uri ng pang-aapi. Hindi siya makapaniwala na gusto nitong makipagsayaw sa kanya. At nagalit ang prinsesa at inisip kung tuturuan ba siya nitong magsalita ng ganoon. Iniisip ni Raymond kung hinihiling pa ba siya ng prinsesa na tanungin siya muli ng may tamang asal, ngunit natakot siyang makipagsayaw sa prinsesa. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tinanong siya kung bibigyan niya siya ng karangalan na sumayaw sa kanyang kamahalan. Nagulat ito kay prinsesa, si Sofia, at galit na galit niyang tinanong ito kung ano sa palagay niya ang ginagawa niya at kung sa tingin niya ay mayroon siyang napakaraming oras na pupunta siya roon upang sumayaw sa kanya. Humingi ng paumanhin si Raymond sa kanya, na nagpatahimik sa prinsesa, at naisip niya na siya, kusa siyang tinutokso. Nagtataka si Raymond kung bakit siya nakakatakot, at ipinaliwanag ni Prinsesa Sofia na siya ay dumating dahil mayroon siyang sasabihin. Kaya gusto niyang patawarin siya nito sandali. Binalaan siya nito na umalis kaagad sa banquet hall, na ikinagulat niya, at nilinaw niya na ang kanyang manggugulo na kapatid ng ibang kapatid ay pinupuntirya siya ngayon. Mukhang tinulungan din siya ng ilang vassal ng kapatid niya. Kaya't kung hindi siya mabilis na aalis, maaaring maaga o huli ay magkakaroon siya ng malaking problema. Nag-aalala ito kay Raymond, dahil kung dumating si Sofia upang ipaalam sa kanya ang kanyang sarili, maaaring ito ay isang hindi kapani-pani walang masamang balak. Kung ang manggugulo ng tatlong prinsipe, sedal naman. Kaya nagtataka si Raymond kung ano ang binabalak niya. Matapos siyang payuhan, nagpa siya ang prinsesa na umalis, ngunit hiniling sa kanya ni Raymond na maghintay sandali. Lumingon ang prinsesa at tumingin sa kanya, at nagtanong si Raymond, bakit niya sinasabi sa kanya ang prinsesa na ito. Alam ni Sofia na wala sa kanya ang mga paghihirap na naidulot niya, ngunit kung mapahiya ang isang gumamot sa kanya, sa palagay niya ay iinis siya nito, off. Sa wakas ay naunawaan ni Raymond ang kanyang pag-aalala, at gusto ni Sofia na huwag siyang mag-absent-minded, anuman ang pinili niya, at dapat siyang kumilos ng matalino. Nagtaka si Raymond kung paano niya gagawin iyon, at gusto niyang sabihin sa kanya ang perpektong tugon bago pumunta. Tumanggi siyang tumakbo palayo, at kailangan niyang hawakan ang sarili, dahil kung hindi niya nalampasan ang kasalukuyang kaganapan, hindi niya alam kung kailan darating ang isa pang pagkakataon upang mag-advertise ng medical techniques. Naalala niya na siya ay isang maruming anak sa labas, kaya ayaw niyang bumagsak, kaya sinubukan niya lumaban ng maayos sa araw na iyon. Samantala, tinanong ni Satel ang ginang kung sasayaw siya, ngunit tumanggi ito sa pamamagitan ng dahilan na nasaktan niya ang kanyang binti ilang araw na ang nakakaraan. Nagulat siya rito, dahil nakita niyang may kasama siyang iba na nakikipagsayaw kanina, ngunit humingi ito ng tawad sa kanya at nagmamadaling umalis, habang pinipigilan siya ni Satel at hinihiling na maghintay ng isang segundo. Pagkatapos noon, nagtanong pa siya ng iba. Mga babae, ngunit lahat sila ay gumawa ng payle na dahilan na ang kanyang ama ay mahigpit kaya hindi niya nagawa ito bago ang kasal. Humingi ng paumanhin ang isa pang babae at ipinaliwanag na kung bigla siyang sumayaw, pakiramdam niya ay nasa deathbed siya kaya kailangan niyang pumunta sa medical center. Nakakadurog ng puso ang sagot ng huling ginang dahil nagtatakang tinanong niya ito kung kailangan ba niyang makipagsayaw sa kanya, at iniisip kung hindi ito banquet kundi isang community service. Hindi na rin maalala ni Satel kung ilang beses nilang ginawa itong dahilan. Pagkatapos, ay pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Sofia para yayain itong sumayaw sa kanya. Nagalit si Prinsesa Sofia at tinanong siya kung siya ay baliw, dahil si Satel ay ang ignorante na prinsipe. May masamang pagkatao, mahilig uminom, ang pinakaayaw ngayon, ang uso sa high society ngayon ay ang malambot at intelektual na tao. Kaya gusto niyang magpanggap na hindi niya ito narinig at umalis. Galit na tinitigan ni Satel si Raymond, at sa inaakalang malambot at intelektual na si Sofia ay maaaring ang tinutukoy niya. Ang lahat ng mga kababaihan ay nagtipon sa paligid ni Raymond, pinupuri siya na siya ay napakakol, ganap na naiiba sa mga alingawngaw. Tinanong pa siya ng isa sa mga babae kung sasayaw siya, at nagpasalamat siya sa papuri. Nag-aapoy sa galit si Saddle at iniisip kung ano ang maganda sa isang boring na illegitimate na tulad niya.
Kaya gusto niyang mapahiya ng maayos si Raymond, para hindi na siya masyadong mayabang. Pagkaraan ng ilang oras, si Raymond ay napagod at nakitang kakaiba at nagtaka kung ang banquet ay palaging ganito kakaibigan. Hindi nagtagal, umakyat si Saddle sa entablado upang tingnan kung buo ang mikropono, at siya, bilang ikaapat na prinsipe, ay binati silang lahat bilang kinatawan ng royal family ng Houston Kingdom. Nagpasalamat siya sa kanilang lahat at sa lahat ng mga pinarangalan na panauhin na nagdiriwang ng gabi, ang mga guest judges mula sa sinabi ni Saddle na oras na para magbigay ng talumpati bilang paggunita sa bisperas ng National Foundation Festival. Nag-isip ang isang lalaki kung sino ang magbibigay ng talumpati sa oras na ito, at namangha si Raymond na malaman ang tungkol sa paggunita sa talumpati, dahil hindi niya alam kung sino ang magbibigay nito sa Eve Festival, kung saan nagtitipon ang mga batang maharlika sa Houston. Ang kingdom ay pumili ng isang batang maharlika na may mataas na reputasyon at inuutusan silang magbigay ng atalumpati sa paggunita. Kaya iniisip niya kung sino ang magbibigay ng talumpati sa pagkakataong ito. Sabay request ni Saddle kay Baronet Pennant na umakyat sa stage na ikinagulat ni Raymond dahil hindi niya inaasahan itong prinsipe. Naisip ni Saddle na siya ay medyo mapagpakumbaba, dahil siya lamang ang batang maharlika na may mataas na reputasyon sa mga araw na ito sa kaharian ng Houston, dahil iiwan niya ang mahalagang talumpating ito sa paggunita kay Raymond, umaasa siyang gagawin niya ito ng maayos, tulad ng inaasahan niya kay Raymond. Hindi makapaniwala na ganito ang inuutusan sa kanya ni Saddle nang hindi man lang siya nakapaghanda. Minura niya si Saddle habang sinasadya niya iyon. Ngunit hindi nagtagal ay naalarma siya na nabigyan siya ng pagkakataong magsalita para sa pasyente. Kaya na-activate ang kanyang husay sa pagsasalita. Tumingin siya kay Saddle at ngumiti at nagtaka kung bakit siya gumawa ng isang bagay na napakaganda, dahil ito ang perpektong pagkakataon upang i-advertise ang kanyang medical technique. Dahil nagpa siya si Raymond na mag-advertise ng medical techniques, na-activate din ang kanyang Heart of Steel synergy effect. Kasama ng A-rank skill ang pakikipag-ugnayan sa lipunan at karisma ay nagsimulang maimpluwensyahan ang mahusay na pagsasalita. Kinuha niya ang mic at nagpakilala. At binati niya ang lahat ng mga pinarangalan na panauhin. Una, nais niyang pasalamatan ang mga ito sa paghahanda ng ganoong kagalang-galang na posisyon para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang paggunita sa talumpati para sa National Foundation Festival Eve pagkatapos na itatag ng kanilang founding king ang Houston Kingdom gamit ang isang espada. Kaya bilang isang nation of the Cross-Allied Empire, gumawa sila ng malalaking hakbang. Gayunpaman, sa kanyang paglalakbay sa maraming lugar at naranasan ang iba't ibang mga bagay, nakita niya na marami pa rin ang nangangailangan ng tulong. Ang pagsasalita ni Raymond ay nagulat sa layag at nagtaka siya kung ano ang kanyang dinadaluyan, dahil inaasahan niya ang isang maayos at matatas na pananalita. Hinimok ni Raymond na, dahil lahat ng organs sa katawan ay may kanya-kanyang papel, mayroon din silang papel. Kaya't kung tungkulin ng mga tao ang pagpapawis at magtrabaho, tungkulin nilang protektahan ang kanilang buhay at mangako ng katapatan sa hari. Kaya isang bagay ang nais ni Raymond na matandaan ng lahat, hindi mahalaga ang oblig formalities ni Noble, ngunit ang mahalaga ay ang kanilang sinseridad para sa mga tao at kung binibigyan ba nila sila ng praktikal na tulong. Nahiya ang lahat na marinig ang kanyang talumpati at nagpas siyang pag-isipan kung gaano sila makasarili na namuhay. Ang isa pang noble ay humanga sa pag-alam kung gaano kahusay si Baronet Pennant sa kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Foundation. At higit pa rito, ang kanyang pananalita ay mahusay din magsalita at may makapangyarihang epekto. Samantala, ang kinatawan ng Peninsula Kingdom, si Viscount Langham ay humanga kay Raymond, bagaman, at inakala na ang Houston Kingdom ay may isang hindi kapani-paniwalang tao. Kahit na siya ay isang batang maharlika, mayroon siyang mahusay na opinyon at kaalaman. Kaya't iniisip ni Viscount Langham kung saang pamilya kabilang ang lalaking ito. Natitiyak niya na kung ang kanyang pamilya ay nakabuo ng isang kahanga-hangang tao, kung gayon ito ay isang mataas na marangal na pamilya na may mataas na reputasyon. Ang lalaking nasa tabi niya ay nag-aalala, at ipinalagay ni Viscount Langham na ang binatang ito ay maaaring anak sa labas ng kanyang kamahalan, at pinatunayan ng lalaki. Viscount Langham, ipagpalagay na maaaring ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila na ang mga dakilang tao ay ibinababa mula sa langit at pag-iisip. Nakakahiya naman. Bigla siyang nagulat nang ang binata ay nakabon sa Houston Kingdom.
Naisip ni Viscount Langham ang masasamang maharlika sa Peninsula Kingdom at nagpakawala ng buntong hininga. Bagamat may mga problema ang bawat royal family, ang royal family ng Peninsula Kingdom sa partikular ay may maraming pagkakatulad. Kasabay nito, kitang-kita ang pambansang kapangyarihan ng Peninsula Kingdom kumpara sa Houston para sa royal throne, mayroong isang madugong royal family na nagkasala ng walang pagsisisi. Tunay na nag-away at nagpatayan ang mga royals ng Peninsula Kingdom, at bilang resulta nito, sa panahon ng Great Bloodshed ng 30 taon, 70% ng royal family ang namatay. Tinanong ng lalaki si Viscount kung masama ang pakiramdam niya, ngunit laking gulat ni Langham nang makita ang mga mata ni Raymond. Ang katotohanan na si Raymond ay may emerald color eye, na siyang simbolo ng Royals of the Peninsula Kingdom, ay nag-aalala sa kanya, ngunit inakala ni Viscount na maaaring nagkataon lamang. Hindi nagtagal ay natapos na si Raymond sa kanyang pananalita, at ang bulwagan ay puno ng katahimikan. Nagtataka siya kung bakit ang tahimik nito, dahil siya ang nagbigay ng pinakamagandang talumpati. Di nagtagal, ang bulwagan ay napuno ng mga palakpakan, na nagpaginhawa sa kanya, at inaakala niyang mahusay siya sa pagsasalita, at naisip niyang nagtagumpay siya sa pag-advertise ng kanyang medical technique. Bigla siyang hinarap ni Sato na gusto niyang si Barnett Raymond kay Pennant ang pumili sa kanya bilang partner niya sa duel. Nagulat si Raymond nang biglaan iyon, at akala niya ay magaling siya ngayon, at iniisip kung siya ba ang pipiliin niya bilang kanyang fighting partner para sa fighting tournament. Hello mga idolo, maraming salamat po sa suporta ninyo sa recap na ito. Ito po ang official announcement para sa ending ng Season 1 ng Doctor Player. Ikinalulungkot po namin na sabihing hanggang ngayon po ay wala pa rin po silang update para sa Season 2. Pero sinisigurado po namin na i-upload namin ang next chapters kapag may available na. Muli, maraming salamat po.